What's up you guys? Welcome back to another episode of Batang Marino. So another episode naman tayo guys. Another trouble na naman ngayong araw. For today's video, meron tayong trouble dito. So kung alam nyo guys, noong sa winter area tayo ay nagkaroon ng trip itong compressor natin. So dito natuluyan talaga guys. So since viscous yung ating lubrication, so ang cost nito is less lubrication guys papunta sa kanyang liner. Kung makikita nyo, yung kanyang liner ay madami ng gas-gas, so kulang sa lubrication. So dito pa lang nung bago namin binuksan, pinaikot namin yung compressor, matigas talaga guys. Kaya binalak na talaga namin baklasin yung buong parts nito at inspeksyonin itong mga piston niya at ayun, as per message by the office, baklasin na lang lahat at i-overhaul, total overhaul na lang to. So ito yung mga pyesa niya guys. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay huwag mo itong kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin. Follow mo na rin ang ating FB page para sa mga karagdagang marino contents tulad nito. What's up guys? So dito tayo ngayon guys sa compressor. So may nagtatanong nakaraan, paano daw yung principle ng compressor natin. So ito ay isang compressor guys. Ngayon nagpapaklas si second engineer ng compressor. So ito yung itsura niya guys pag na-total overhaul siya. Pero yung piston niya nandyan sa loob pa rin. Paklasin natin ito para makita niyo yung piston niya. Okay, so ito yung piston niya guys. Ilawan natin. So dual stage to, dalawang liner, dalawang piston. So ito yung motor. Electric motor, ito yung nagdadrive sa compressor. So ito yung compressor natin. Ikutin natin guys. Okay, so ito yung piston niya. So ito yung liner. So dalawang piston pero dual stage yan guys. So yun, dito sa taas cylinder head, ito yung liner, dito nakalagay yung intercooler nya at saka aftercooler. Dito na side is intercooler, aftercooler sa side. So ito yun, ito yung intercooler, dito muna siya dadaan. I-explain ko na yung mga parts. Tapos ito yung gauge ng cooler, intercooler. Tapos ayun, mga valves, ito naman yung mga valves guys. Ito yung first stage suction and delivery valves. So combined to guys, combined. Ito sa isang piston, ito sa isang piston din. Yung suction niya dito sa gitna, delivery niya dito sa taas. So yan yung first stage dual na valves, no? So ito naman sa may delivery valves, high pressure delivery valves, suction and delivery valves. Ito yan makikita guys. Yan, letter D. Pag letter D yan, delivery yan. Nasa up starboard. No, meaning up starboard, doon yan sa kabila. Dito starboard side kasi ito. Dito yan nakalagay yung high pressure valves.
para hindi malito yan guys. Kaya may mga marka yan. Kasi pag nagbaliktad to guys, magtitrip yung compressor. Ang mas malala, baka sumabog kasi baliktad yung high pressure valves. No? So ito naman, suction, high pressure suction valve. No, may S, yan yung suction. So nakalagay dito, forward, port side, aft, port side. So ito, forward, port side, aft, na port side. So dyan yan nakalagay para hindi maglito. Yan yung magandang practice guys, may mga marka habang nag-overall. No? So ito naman, cage to na filter. So ang filter niya parang bilog lang yan guys, hanapin natin. Ayun. So yan yung filter niya, suction filter. Dito yung nakalagay. Oh yan yun. So dito yan sa taas. Kung may kukumpara nyo, ito yung overall, ito naman yung naka-standby. Dumatakbo ito ngayon, naka-service. So ito yung itsura ng pag naka-overhaul siya. Okay, so sa loob, ito, crankcase. Dito nakalagay yung crank pin. Tsaka connecting rod ng compressor. Yan, so ito crankcase. Yan nakalagay yung langis. So ito naman guys, ito yung cylinder head. No, sa taas, ito yun. So ito, dito nakalagay sa ilalim yung kanina yung first stage suction and delivery valves. Bigat to. Nakapaloob yan sa taas. Aray. Yan ito. Yan, dito nakapalagay yung malaking valvula doon. So suction sa gitna, tapos delivery sa gilid. Kaya dual type, dual yun na suction and delivery low pressure valve. No? So yun. So yan, nakita nyo na guys yung mga parts. So dito naman lube oil, suction sa lubrication, tsaka liner, cylinder liner lubrication. So yung suction dadaan sa filter. So dito yung filter nya, dadaan sa lube oil pump, tapos lubricator yan dyan. Tapos dadaan sa lubricator, ito yung mga lubricator nya. Ito yung dadaan dito, nakakonect yan dito sa indicator ng lubricator nya, meaning nagpa-pump yung lubricator. Tulad dito guys. Tapos mag-inject yan ng lubricator dito sa lubricator nozzle. Yan. Tapos yung ano pa ba? Ito, main cooling pump nya. Yung cooling sa intercooler, tsaka sa cylinder head, tsaka sa liner nya, no, tubig to. Ito yung cooling pump, suction nya sa main cooling system. Delivery papunta sa loob ng liner, intercooler, tsaka aftercooler, tsaka sa cylinder head. So ikot-ikot siya, tapos lalabas sa taas. So lalabas yan dito guys. Pakita ko lang. Dito. Side glass na daan. Tapos balik sa cooler. Sa main cooler. So yan. Halos yan lang naman lahat mga parts niya guys. So ito guys, ipapakita ko paano pumapasok yung hangin. Pag umikot yung compressor guys, pag pinaikot ng motor, so bababa yung taas baba yung compressor. Pag bumaba yung compressor, suction yan. So yung suction valve, ayun, malaki, so suction niya galing sa filter, galing sa labas, no? Papasok niya dito, pag akyat niya, ibubuga niya sa gilid. So sa delivery, dito pa rin sa taas yan. Tapos papasok yan guys sa intercooler, no? Yung intercooler guys, dito na side, mostly dito. Nadaan niya, papasok yan dito. Papasok sa intercooler, papasok yan dito sa dadaan
sa intercooler dito. Tapos sasaksyonin yan guys ng second stage na piston ring natin doon sa baba ng piston. Kung napansin nyo nakaraan, nagbunot kami ng piston, no? May piston ring yan sa baba din. Dito, suction valve. Pag suction niya, the same yan dito din, no? Sa suction niya yung galing sa intercooler, i-deliver niya naman doon sa kabila. Yan, dito naman, di-deliver niya daan sa high pressure delivery valves. Pag dahil niya sa high pressure delivery valves, aangat siya dito sa aftercooler na tinatawag, no? Yan, makikita nyo, intercooler. Sa kabila, aftercooler yan. So, dalawang beses nadaan sa cooler, no? So, sa port side, intercooler, sa starboard, aftercooler. Dalawang beses kasi pag kinukompress mo yung hangin, pag tumataas yung pressure, umiinit yan guys yung hangin. So, mas maraming volume na nakukompress yung hangin. Dahil sa pinapalamig ito, no? Kaya may intercooler at aftercooler. Mas efficient yan guys. Kaysa sa walang nagkukompress ka lang ng hangin na mainit, tapos diretso sa air battle, no? Ito yung air battle natin guys. Ito yung malaking bula-bula. Yan, air battle yan. Papunta yan dyan. Pero dadaan mo na sa intercooler, aftercooler, tapos paglabas ng aftercooler, dadaan yan guys sa taas. Dito. Tapos lalabas yan sa check valve. So ito, pakita ko ulit sa kabila. Yan, lalabas yan dito. Safety valve, no? Pag excess pressure, kunyari sarado to yung delivery valve, no? Mag-activate to pag over pressure, meaning may nakasara na valvula. Daan ng check valve, no? Ang check valve dito is para hindi bumalik yung hangin. Tapos daan dito sa hose, tapos sa valvula, tapos diretso sa air battle. So air battle to, malaki. So dalawang air battle yan guys. So yan yung yung flow ng hangin, no? So may mga fittings yan dito guys. Yung ito is safety valve to ng hangin din pag may nangyayari sa loob ng compressor, hindi ma-overpressure sa loob ng hangin. Ito is oil separator niya guys, no? Habang dumadaan dito yung hangin, yung mga sobrang langis sa lubrication pupunta yan dito sa baba, tapos diretso dito sa auto drain trap, no? Ako drain to pag napupuno ng langis. Yan, dito yun din pupunta. So yan lang naman yung flow guys ng hangin natin pag ang compressor ay tumatakbo. So check natin yung intercooler. Aftercooler to kasi dito na side aftercooler. So the same lang naman to, position ng dito dadaan yung hangin to guys. Tama, ito yung hangin. Dito yung hangin dumadaan. Kasi dito yung labasan, pasok hangin. Tapos sa loob nito, pag napupuno to ng tubig guys. Tubig yan. So ang dumadaan dito sa butas is hangin, no? Baka malito kayo guys. Yun. No? Ganun din yan guys sa intercooler. Hangin tol dumadaan dito, hangin. Kaya pag nagbabaklas dito guys, kung mapapansin nyo, medyo kalawang yung labas niya, hindi sa loob yung kalawang, no? Kasi dito yung tubig, dito napupuno ng tubig guys, medyo kalawang yan, oh. Tapos dito naman hangin lang yan dito dumadaan sa loob. Yun. Ano pa ba? So dito dumadaan, no? Ano pa pakita ko? Yan, ito yung check valve. So non-return valve to guys, or check valve, no? Pag non-return or check valve, one way lang yan, hindi pwedeng bumalik. Pag pumasok yung hangin dito, hindi na
pwedeng mabalik yan, no? Kaya check valve tawag dyan, check valve or non-return valve, no? Okay, so yan lang yung mga parts niya guys. Ito, cover to na intercooler. Ito yan na nakalagay. Yun, ito, mga bagong gasket. So medyo hindi pwede ito magpalit-palit. May mga marking to, tsaka may mga guide naman. So ito yung gasket ng dito. No? Ito naman, gasket ng cylinder head gasket. No, sa taas yan. Ito naman sa intercooler gasket. No? Sa mga cooler na ganyan. So yun lang, yan yung itsura niya guys pag naka-overall.